Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,442 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung kay Trillanes, no? Ito na naman tayo, no? Dating Senador Trillanes na tumatakbo bilang mayor ng Caloocan City na sigurado naman tayo na matatalo po siya kay Malapitan. No, hindi naman po dahil sa hindi siya magaling, dahil po wala po siya sa focus. Ang focus niya po ay nasyonal, no? Ilang beses na po marami na po siyang tinira ng mga tao, no? Katulad nila Enrile, nila Lacson, nila sino pa ba? Subiri. Lahat po yan, parang palaway, nakaaway niya na lahat, halos lahat. Pati si Robredo, no? Nakaaway na niya, tinitira niya talaga, no? Ngayon, si mga Duterte, no, Bongo, no, De La Rosa, talaga tinitira niya, no, si Trillanes. Nako talaga. Ngayon, ang dati niyang kapartido, ang dati niyang kasama na tinulungan siya na tumakbo bilang senador ng Pilipinas, talagang kinampanya siya, ay si walang iba kundi si Bam Aquino, no? Tinitira niya ngayon si Bam Aquino. Nako po, ano po bang sabi niya? Wag daw maliitin, no? Sabi niya, sabing gano'n ni Trillanes kay Bam Aquino na tumatakbo bilang senador ng Pilipinas, at dahil dito ay nag-iisip tayo kung iboboto natin si Bam Aquino, sabi niya, don't downplay Sara Duterte's impeachment, no? Kasi po si dating Senador Bam Aquino ay umiikot na sa bansa, at saka nakikita naman niya na talagang hindi issue ang impeachment. Actually, majority of the Filipinos ay ayaw sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, at ang kagustuhan nila ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas si Sara Duterte pagdating ng 2028. No? Nako, wala tayong pakialam. Basta ang kagustuhan ng tao ay tumakbo si Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan dyan. Ayan, ito, talagang tinitira niya dahil sabi nga sinabi ni Bam Aquino wala daw, hindi daw issue ito, no? Syempre nagalit ang former senator Antonio Trillanes IV at talagang minaliit, no? Sabi gano'n, talagang sinopla kumbaga si Bam Aquino na parang dinidismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte as a non-issue in the election. Talaga naman, wala namang issue yun. Hindi naman issue talaga sa mga tao yun, no? Kung ikaw nga ay kagustuhan mong i-impeach si Sara Duterte, malamang sa malamang ay matatalo ka pa. Kaya nga 'di ba, ang Revilla clan, yung mga congressmen and women na kamag-anak niya, no, asawa niya, anak niya, kahit yung mga taga Rizal, hindi po bumoto in favor of the impeachment of Sara Duterte. Bakit? Dahil nga po ay election issue ito. Pag ikaw ay election issue in the sense na pag ikaw ay pumabor sa impeachment, malamang sa malamang ay matatalo ka. Sa totoo lang po, no. Yan, marami na po tayong nakausap, no, diyan sa Maynila, sa iba't ibang lugar, sa Valenzuela, diyan sa Bulacan, diyan sa Caloocan, lahat po yan nakausap na natin. Kaya nga naman, malamang na malamang ay matatalo po yung mga yan. Nako po, yan po ang katotohanan dyan, mga kaibigan. Kaya nga po, no, inaabangan na rin natin ang pagkatalo ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Pasensya na po kayo. Nung una po ay gusto ko kayong suportahan at i-endorso sa ating mga kamag-anak dyan sa Caloocan City at mga kaibigan dyan sa Caloocan City. Kaya nga lang naman ay naisip natin, talagang parang wala po kayo sa focus at talagang tinitira nyo ang mga national politicians natin at saka nag-i-involve pa po kayo sa national issues instead na mag-focus po kayo dyan sa local, no? Ito pa, pero lecturer naman po talaga ito si Senator Antonio Trillanes. Nilecturean niya po si Bam Aquino na naging, dati po silang kapwa-senador na wag daw pong i-downplay ang impeachment case, saying the matter involves accountability and the future of democracy itself. Tama naman po, accountability, pero alam niyo po, pinupoliticize lang po, no? Parang si Vice President Sara Duterte ay nagiging Binay II.
issue ng politiko, lantarang pagnanakaw. Nako, dapat tinitira mo din yung mga Congress, House of Representatives. Kasi lantarang pagnanakaw din doon sa Ayuda Nation, no? Pagtataksil sa bayan. Hindi po ba pag pinapipila mo yung mga kababayan mo, no, sa init, talagang nagdidiskurso ka at the end, hindi po ba pagtataksil sa bayan yon at mga proyekto ay panay ayuda at walang developmental at higit sa lahat, kinabukasan, hindi po ba, mas maganda nga yun, mas gusto ko ang tahimik na bansa, mas gusto ko ang mga programa na talagang, pwede pala yun, yung 10 years na lisensya, 10 years na yung passport, yung libre ang clearance, pag ikaw ay fresh graduate, yung no smoking policy, napaganda, yung Rojas Boulevard, yung Dolomite Beach, Boracay, Bohol, yung bypass roads, libreng sakay, no smoking, hindi po ba? At saka syempre tahimik ang lugar, mga lugar, no, sa gabi, no? Talagang makakapaglakad ka ng maayos, talagang safe na safe ang mga ngayon, ano po ba nangyayari? Di po ba? Kaya wag mong malitin itong issue na impeachment kasi napaka-importanting issue ito para sa aming mga Magdalo. Kaya po yan din po ang magiging rason bakit ang Magdalo ay matatalo din po sa party list election. No? Ito yung clash between the two known Yell-turned-Pring allies comes amid the start of the campaign season for the Maples. Trillanes, imbes naman na tulungan mo si Bam Aquino, bakit ka ganyan? No? Kaya yari ka. Kasi dahil yari ka dyan sa Caloocan, alam niyo po ba? Dahil ang mga supporters po ni Malapitan, syempre, hindi ka iboboto, no? Supporters po ni Bongbong Marcos, definitely, hindi ka rin iboboto dyan sa Caloocan, no? Supporters po ng mga DDS, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte, ay matatalo ka na dyan. Diba? Ngayon, syempre, baka may mga kamag-anak, no? Makaibigan, si Bam Aquino, dyan sa Caloocan City, wala ka na. Leni Robredo, di ba? Tinira mo rin si Leni Robredo, kaya wala ka na rin po dyan sa Caloocan City. No? Sayang, no? Sayang po, no? Talagang, nung una, buibilib po ako kay dating Senador Antonio Trillanes, Kaya alam po, ang pinanawagan natin noong umpisa ay wag na tayong makialam sa nasyonal, no? Mag-concentrate na lang sa lokal, no? Lahat ng barangay ikutin mo na, kausapin mo na mga barangay captains, i-endorse mo na ang mga programa mo, etc. Kalimutan mo na ang nasyonal, kalimutan mo na mga Duterte. Pero bakit ganon, no? Nako, naligaw at talaga nawala sa focus ang ating butihing dating senador na si Antonio Trillanes, no? Talagang tingnan mo dati niyang kasama in a way baka natulungan pa ito ni Bam Aquino nung mga nakaraang panahon, no? Ngayon, imbis na natulungan mo si Bam Aquino upang magkaroon ng Senate comeback sa May polls, ay talagang inaano mo, no? Talagang sinisira mo pa siya, dati mo naman kasama ito, at dati ka sigurong natulungan naman ito, no? As the Marcos Duterte alliance crumbled, the Vice President faced impeachment in Congress over, ito mga congressmen and women natin, alam na natin, no? Alam na natin alam na natin yung mga drills sa mga ito, over alleged misuse of public funds and threats to kill the president, and will soon face trial before the Senate impeachment court, no? She could be kicked out of the office for good if she gets convicted. Nako, talaga, yari talaga. Pero anyway, ganyan po talaga ang buhay, no? Kung matanggal man siya, ang sisiguraduhin natin, hindi po siya ang last na Duterte na maglilingkod sa bayan, no? Malamang sa malamang, ang kagustuhan ng Pilipino, 32 million, no? Yung 31 million, na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, isa na ako doon. Pero isa rin po ako sa bumoto sa 32 million Filipinos. No? Ang kagustuhan natin ay matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, pero pagkatapos niyan, ang kagustuhan po natin ay ang umupo dyan ay si Vice President Sara Duterte. No? Kasi hindi po natin ibinoto si PRRD. No? Pero pagdating po nung gusto po natin ituloy ang programa. Ang magagandang programa, no? Build, War on Drugs.
katahimikan, palitan yung mga hindi magaganda. Pero basically, yung mga kagustuhan natin, ituloy ang libreng sakay, no? Pagandahin ang trapiko, bypass roads, no? War on drugs, no smoking policy, yung tahimik ba ang kapaligiran, no? Walang nagpa-park, no? No parking policy, no? Yung dapat pag may kotse ka, may parking ka. Huwag kang bumili ng kotse kung wala kang parking. Something like that, no? Huwag kang makikipag-park sa kapitbahay. Nakukuha niyo po ba, mga kaibigan ko? Kaya po, tahimik ang bansa ng mga panahon na yun, no? Regardless of, okay? Regardless of, no? Gusto lang natin tuloy-tuloy na gano'n. No? Gusto natin may nakikita tayo, no? Ayan, for example, yung MRT, LRT, no? Tuloy-tuloy, nakikita natin, no? May nagko-construct diyan, no? Kahit traffic pa yan, pero at the same time, no? Sooner or later ma-feel natin ang kaginhawaan ng ating bansa kasi nga may ginagawa ang ating kapanguluhan, something like that. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.